na napatingin si Marian kay Nathaniel. What? Ang sabi ko mag-dinner tayo sa bahay mo. Ulit ni Nathaniel na natatawa sa expression niya. She felt stupid sa pagtawa nito. Why? Well, celebrate sa pagtatapos ng interview mo. Tumango na lang siya. Pilit ni Marian na inignora ang kaba sa kanyang dibdib. This must be her last chance para masabi kay Nathaniel ang lahat ng gusto niyang sabihin. And she would not let this chance slip by. I'll be there at 8, sabi ni Nathaniel. Okay. Sa isip ay pinaplano na ni Marian kung paano sisimulan ang gagawing pagtatapat kay Nathaniel. At bahala na pagkatapos noon. Marian took another glass of brandy when she heard the knock on her door. Pang-5 kupita na yata niya yun. She was drinking just to calm her nerve. And damn the brandy for not doing so. Calm down, Marian. Magdi-dinner lang kayo. For old time's sake. Bukas, you'll leave the island and lead separate life. End of story. Muli niyang sinulyapan ang dining table bago niya tinungo ang pinto para buksan iyon. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago binuksan yun, and there he was standing like a Greek god. May ilang sandaling hindi si Marian tumitinag at nakatitig lang sa gwapong mukha nito. She summoned all her strength to refrain herself from hugging him, at hindi madali yon para sa kanya. Why do you have to look so handsome? Sa loob-loob niya. Hi, there was amusement in his voice. Hello, niluwagan niya ang bukas ng pinto para makapasok ito. Lihim niyang pinagalitan ang sarili for acting like a high school girl who was swooning at the sight of her crush. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Nagdala ko ng champagne to complete our dinner. Muli itong lumingon sa kanya kaya huling-huli ni Nathaniel ang ginagawa niyang breathing exercise para ikalma ang sarili. Kumunot ang noon nito at lumapit sa kanya. Hey, are you alright? Yeah, pagsisinungaling ni Marian. Nagpatiuna na siyang lumakad patungong kusina para kasing hindi siya makahinga sa gahiblang distansya sa pagitan nila. Tahimik silang kumain. Sa isip niya ay nare-revisan niya ang mga sasabihin kay Nathaniel. Kasabay nun ng pagdarasal na sana'y masabi niya ang lahat. Magpapaliwanag siya sa nangyari noon at kung magtutuloy-tuloy ang lakas ng loob niya ay ipagtatapat na rin niyang nagkaanak sila. Inihanda ni Marian ang sarili nang marinig ang yabag ni Nathaniel. Nagboluntaryo itong magligpit ng pinagkainan nila kaya hinintay na lang niya ito sa sala. It's now or never, pagdedesisyon niya. Nakadagdag sa lakas ng loob niyang champagne na nainom kanina. Brandy plus champagne kapag hindi pa naman lumakas ang loob niya. I propose a toast. Paglabas ni Nathaniel ng kusina ay may dala itong 2 kupita. May lamang champagne. Inabot nito sa kanyang isa. Tinanggap ni Marian yun. Nabikig sa kanyang lalamunan ang tangkang pagsasalita. To us. Matamang nakatitig sa kanya si Nathaniel nang itaas ang hawak na kupita bago tinungga ang laman nun. Kabababa pa lang ni Marian ang kupita sa center table nang lumapit ito sa kanya at ilahad ang kamay. Care to dance? Nakangiting tanong ni Nathaniel. Wala namang tugtog. Parang tinatambol ang dibdib ni Marian. They were both civil during the course of the interview at hindi niya inaasahan ang pagpapalit nito ng mood. He was romantic mula pa kanina at natatakot siyang umasa na magtatapos ang gabing iyon na maayos na ang lahat sa kanila. Nagkibit balikat lang ito at kinuha ng kamay niya. Napilitan siyang tumayo, his arms wrapped around her waist and she put her hands around his neck. Marahan siyang kinabig nito. Nakakaliyong sensasyong nararamdaman niya. She cannot afford to be this close. Nararamdaman niya ang ginagawa nitong paghalik sa buhok niya. Loosen up, Marian. You're so stiff. Bulong ni Nathaniel sa tenga niya. Sakalang ni Marian na-realize na halos manigas ang katawan niya. She tried to relax. Sumabay siya sa mabagal na pag-indak ng katawan nito. The brandy, the champagne, his masculine scent. Hindi na siya sigurado kung alin doon ang nagpapawala ng katinuan niya. She rested her head on his broad shoulder. I miss you, my little mermaid. I miss you so much. Ang pinipigilan ni Marian na emosyon ay tuluyan nang nakawala. Ang epekto ng alak na nainom niya ang init ng katawan nito, ang sinseridad na kalakip ng sinabi nito at ang pinipigilang damdaming para dito'y sama-samang nagpaguho ng depensa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang muling makita si Nathaniel ay umiyak siya. Hey, inilayo siya nito ng bahagya ng maramdaman ang mahinang pagyugyug ng mga balikat niya. Nagyuko siya ng ulo, ayaw niyang makita nitong mga luha niya. Hinawakan siya ni Nathaniel sa baba at marahang itinaas ang kanyang mukha. There was tenderness in his eyes.
Shh, don't cry Marian. Kalimutan na natin ang nangyari noon. And let's start with the clean slate. Sabi ni Nathaniel habang pinapahid ang palad ng luha sa pisngi niya. Just try to be honest from now on. Or better yet, leave your job. I don't want my wife to dig into other people's dirt and be accused of invasion of privacy. Maang si Maria na napatingin dito kasabay ng sunod-sunod na pag-iling ang paglayo niya rito. Huwag mo sabihin hindi mo kayang i-give up ang trabaho mo. Pagbibigay ni Nathaniel ng interpretasyon sa pag-iling niya. Listen. No, you listen to me, you asshole. Nanginginig ang boses ni Marian sa galit. How dare you to talk about honesty? Inis na pinahid niyang luhang naglanda sa pisngi niya. Naging honest ka ba noong nagpakilala ka sa akin bilang Brandon Santiago? You have the guts to lecture me about invading your privacy. Hindi ba't invasion of privacy din ang ginawa mong pagbuklat ng notebook ko noon? And were you being honest noon nang sabihin mo sa aking naglayas ka sa inyo? Balik panunumbat ni Nathaniel. Umiling si Marian. Hindi ko naalalang ako nagsabi noon. You just assume na nag-stow away ako. And you didn't even bother to correct me ha? Hindi siya kumibo. I-deny mo rin bang kaya mo binigay ang sarili mo sa akin ay para makakuha ng impormasyon? Or you'll try a different story by saying that you're in love with me? Huli na para bawiin ni Nathaniel ang huling sinabi. Kapwa sila natigilan ni Marian. Mapait si Marian na napangiti. Mahirap nga sigurong paniwalaan. Ito ng pagkakataong hinihintay niya. It's confession time. But I was really in love with you that time. At maniwala ka man o sa hindi, bago pa may mangyari sa atin ay napagdesisyonan ko nang huwag isulat ang tungkol sa pagkikita natin dito. Mabilis ang pagsasalita niya dahil baka hindi niya masabi yun. Umiling ito. You want me to buy your story? Umiling siya. You are entitled to your own opinion. Wala na nga siguro siyang magagawa para mapaniwala to. I just want to say sorry for adding to your impression that all journalists are leech. Hindi mo masyadong late ang apology mo? Panunuyan ni Nathaniel. God, ano klase bang katwiran meron ng taong ito? Napapagod na siya sa pakikipag-argumento. Hindi ko pipiliting maniwala ka sa mga sinabi ko. I don't think you'll be convinced. Sarado ng utak mo sa paliwanag ko and I don't give a damn. In fact, you can go to hell for all I care. Ang importante na sabi ko na sa'yong gusto kong sabihin. Tinungo na ni Maria ng hagdan. Just lock the door when you leave. Yun lang at walang palingon-lingon siyang pumanhik. Subconsciously ay nahiling ni Maria na sana'y sundan siya nito. But when she heard the slamming of the door, she knew her wish didn't come true. Mabigat sa loob na nagsimula siyang mag-impake. She's out of here? Sa unang biyahe pa lang papuntang Batangas bukas, sabi ni Marian sa isip. Kahit naman siguro paaring makakabawas ang kaalamang nasabi na niya kay Nathaniel ang gusto niyang sabihin. Hypocrite, mapait niyang kutya sa sarili. Bakit hindi mo pa aminin na mas maganda sana kung nagkasundo kayo? Simula pa lang ay may mali na sa relasyon nila ni Nathaniel. She smiled bitterly. Relasyon bang matatawag ang namagitan sa kanila? Or was it just a simple one-night stand? Siguro wala ngang patutunguhan ng anumang nagsimula sa kasinungalingan. Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa pag-alis? Paniniyak ni Mang Roger kay Marian. Umiling siya. Dumalang siya sa restaurant na mag-asawa para isauli ang susi ng inuupahan niyang bahay. Maraming salamat na lang po sa lahat. Iha, si Aling Celine yun na may kinuha mula sa ilalim ng drawer. Maari ba kami magpapirma ng autograph sa iyo? Napasinghap si Marian nang makitang magazines nila. Maang na nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mag-asawa. Alam po ninyo, halos panabay na tumango ang mga ito. Maraming mga turistang parot pa rito sa isla, pero special kayo ni Brandon para sa aming mag-asawa. At hindi malilihim sa amin ang pagiging isang writer mo dahil nakita ni Mang Roger mong pangalan mo sa magazine na yan. Minsang mapadaan siya sa newsstand sa Batangas. Paliwanag ni Aling Celine. Tama ba ako kung sabihin ko na magitan sa inyo ni Brandon ang profesyon mo? Napayuko si Marian kasabay ng pagtango. Hindi po siya maniwala na wala akong intensyong isulat ang tungkol sa pagkikita namin dito noong una. Napatingin ulit siya sa mga ito. Could it be possible na alam din ng mga ito ang tungkol sa pagiging artista ni Nathaniel alias Brandon? Alam din po ninyong artista si Brandon? Tumango ang mga ito. Unang pagkakataon pa lang na pumunta siya rito ay alam na namin. Totoong hindi ganun kaunlad ang islang ito, Marian, pero nasusundan pa namin ang mga pangyayari sa Maynila. Kulang-kulang 2 oras ay nasa kabihasnan na kami, sagot ni Mang Roger. Pero paano, bakit hindi po siya pinagkaguluhan ng mga taga-isla? Nalilitong tanong ni Marian. Natawa si Aling Celine.
Sana'y nakita mo nung unang naparito si Brandon. Hindi magkamayaw ang mga taga-isla sa pakikipagkamay sa kanya. Nagkaroon pa ng salo-salo dahil sa pagdalaw niya sa amin. Sa pakikipagkwentuhan ni Brandon sa mga taga rito ay sinabi niyang pinili niya ang Isla Blanca dahil sa kakaibang kapayapaang nararamdaman niya rito. Kasabay ng kahilingan na sana ituring siyang ordinaryong mamamayan dito. Si Mang Roger ang nagpatuloy sa pagkukwento ng asawa. Sa dalas ng pagpunta ni Brandon dito ay nasanay ng mga taga rito sa presensya niya at dahil talaga namang mahusay na makisama kaya natutunang igalang ng mga taga-isla ang pagbabakasyon niya. Kami mag-asawa nagbigay sa kanya ng pangalang Brandon Santiago para maitago na rin siya sa mga tagalabas na gustong gumambala sa pagbabakasyon niya. Yun ang naging dahilan kung bakit tuwing narito siya hindi namin pinapaupahan ng isang bahay na malapit sa tinutuluyan niya bilang proteksyon sa kanya. Oh, pinagkatiwalaan siya na mag-asawa but she failed that trust. I'm sorry. Nalulumong sabi ni Marian, umiling si Aling Siling. Nung malaman naming magkikita ulit kayo dito ay umaasa kami mag-asawang maaayos ang gusot sa pagitan niyo. Gusot na naging dahilan para isa man sa inyo ay hindi magbalik dito sa isla sa loob ng 3 taon. Pero sa nakikita ko sa iyo'y parang gusto ko maniwalang bigo kami sa kahilingang yun. Hindi si Marian kumibo. Sa islang ito kami nagkakilala ng Mang Roger mo, Marian. Dito kami bumuo ng isang relasyon at dito na rin nagpakasal. Pinoteksyon na ng islang pagsasama namin sa loob ng maraming panahon at naniniwala kami mag-asawa na anumang pag-iibigan na nabuo sa islang ito ay hindi basta-basta mabubuwag. Ginagap nitong isang kamay niya. Sana'y maayos ang anumang hindi ninyo pagkakaintindihan ni Brandon at naway mapakinabangan niyo ang romantikong sumpa ng Isla Blanca. Mapait si Marian na ngumiti. Hindi na kailangang mabura ang romantikong paniniwala ng mga ito tungkol sa isla. Muli siyang nagpasalamat at mahigpit na niyakap ang mga ito dahil natitiyak niyang matatagalan bago siya bumalik sa Isla Blanca. Gusto muna niyang kalimutan si Nathaniel. Marian, pinakiramdaman ni Nathaniel kung may sasagot mula sa itaas. Marian, parang binundol ng kabang dibdib niya nang walang sumagot. Mabilis niyang inakyat ang hagdan. Maayos ang higaan. Magiging buong kwarto ay maayos. Kinakabahang binuksan ni Nathaniel ang closet. Kabalibag niyang isinara yun dahil napatunayang tama ang hinala niyang wala na doon si Marian. Nalalatang umupo siya sa kama. Bakit naman kasi hindi niya pa ito kinausap kagabi? Because you were so damn stubborn. Naisuklay niya mga daliri sa buhok kasabay ng pagtungo ng ulo. May nahagip ang mga mata niya sa ilalim ng kama at dinampot niya yun. Palawan Journal. Yun ang pamagat ng pahayagan na nakuha ni Nathaniel sa ilalim ng kama. Nanginginig ang buong katawan na sinimulan niyang tignan ang nilalaman nun. Front page. Doon ang tungkol sa Isla Blanca. Pangalan ni Marian ang nasa byline kaya nasisiguro niya ang dalaga ang sumulat noon. May kuha pa ng dramatikong coastline ng Isla Blanca. Agad niyang tinignan ng petsa ng dyaryo. Tumutugma yun 1 buwan matapos nilang magkita sa isla 3 taon nang nakakaraan. Kaya halos nasisiguro niyang yun ang pinasa ng dalaga sa editor nito. Pinasadahan ng mga mata niya ang artikulo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman nang matuklasang walang anumang nabanggit tungkol sa kanya o sa alias ng kanyang ginamit. Malinaw na hindi nito sinulat ang tungkol sa naging pagkikita nila. He couldn't even distinguish if it was relief that he was feeling or shame. Naibato ni Nathaniel ang pahayagan sa sobrang galit sa sarili. Bakit ba hindi siya naniwala kagad kay Marian? Kumunot ang noon niya nang nakitang may kumalat sa sahig. Nahinuha niya nakaipit ang mga yon sa dyaryo at sumambulat ng ihagis niya. Lumapit siya at dinampot ang mga yon. Sa unang tingin pa lang ay nagsimula nang mawala ng kulay ang mukha niya. Hello baby! Pinupong ni Marian ang halikang anak na kagad nagpakarga nang makita siya. Pasalubong ko mama! Naglalambing na wika nito, napangiti siya. Kunin mo na lang sa yaya Rosa mo, sagot ni Marian na pinasang anak sa katulong. Nagpalit lang siya ng damit at pagkatapos ay humarap na sa computer. Kahit kararating lang niya mula sa biyahe ay gusto na niyang simulan ng artikulo tungkol kay Nathaniel para matapos kagad at nang maisubmit na sa publishing. I'll try to move on with my life. This time ay wala na siyang iisipin pa dahil nasabi na niya kay Nathaniel ang lahat. She laid down her cards before him. It's up to him kung ano mangyayari sa pagitan nila. I should not be hopeful, kastigo niya sa sarili. Kagabi pa lang ay alam na niyang hindi siya paniniwalaan ni Nathaniel. For him, she was just another leech. Shame on you, Nathaniel Dantes. Kumislap ang kamera ng entertainment reporters na nasa silid tanggapan ni Manay Joy tuling tino na pumasok si Nathaniel Dantes. Nagulat siya sa flash ng mga kamera. Nathaniel! Gulat na sabi ni Manay Joy.
I didn't expect you to be here so I invited these reporters. Paliwanag nito sa kanya. Nag-aalala itong baka umandar ang pagiging mailap niya sa press. It's okay tita, nakangiting sagot ni Nathaniel. He was too happy para magkaroon ng puwang ang pagkailang sa mga reporters. May importante sana kung sasabihin sa inyo kaya dumaan ako dito. A-attend ka ba sa press ko mo bukas ng gabi? Hindi nakatis na tanong ng isang reporter. Normally, hindi si Nathaniel sumasagot sa mga ambush interviews na kagaya noon. Pero sa pagkagulat ng mga naroon sa opisina ng manager ay nakangiti na niyang hinarap to. There's a possibility that I might. Maikling sagot niya, nagkagulo mga reporters na nandoon kapag nagkataon may unang pagkakataon na dadalo siya sa presscon ng pelikula niya. Halos sabay-sabay na nagtanong ang mga ito sa kanya pero nang itinaas niyang kamay ay parang nagkakaisang tumahimik ang mga ito. Pwede bang makausap mo ng sarilingan si Tita Joy and then siya na lang ang magsasabi sa inyo kung tuloy ang pagdalo ko sa presscon bukas? Nakangiting pakiusap ni Nathaniel sa mga to. Sabay-sabay na tumango ang mga to, sabat ng assurance na may makukuhang scoop mula sa kanya. And that was the first time na humarap siya sa mga reporters. Kadalasan ay sa mga formal engagements lang siya nagpapaunlak ng interview at bihirang-bihira yung nangyari. Himalaya Nathaniel, amus na sabi ni Manay Joy nang makalabas ng mga reporters. Hindi umandar ang pagka-aloof mo sa mga press people. Abot hanggang tengang ngiti niya. I'm so happy today, tita. And may I know the reason why you're so happy today? Tanong nito. Bukod sa pagiging talent manager, ito na rin ang tumatayong ina niya rito sa Pilipinas. This is what I want to discuss with you. Makahulog ang sagot niya. Hindi na Nathaniel mapapasabalian na maintindihan ng mabait na manager ang magiging pasya niya tungkol sa kanyang pribadong buhay. Kaya ang ipinasya niyang ipagtapat muna ritong tungkol kay Marian. Kamustang interview mo with Nathaniel? Excited na tanong ni Mela kay Marian. Okay lang, maikling sagot niya. Nilapag ng mga gamit sa mesa niya. Namilog ang mga mata nito. Hindi ako makapaniwalang yan lang ang maririnig kong reaksyon mula sa'yo. Imagine, mahigit 1 linggo kayong magkasama sa Isla Blanca. Isang tipid ng ngiti lang sinagot ni Marian. Is he really gorgeous in person? Kinikilig pang tanong nito. Yeah, walang gana ng sagot dito. Did you fall in love with him? Nanunuksong tanong nito. Agad siyang nag-angat ng tingin. Of course not. Why not? Pilit siyang ngumiti. Mila, nagpa-interview lang siya sa akin at saka if there's one profession in this world that he hates, tayo mga press people yun. Sa bagay, nagtaka nga ako kung bakit nag-volunteer siya magpa-interview sa magazine natin. Gayong kilala siya na isa sa pinakamailap na aktor sa industry. Dagdag nito. Oh well, sana man lang nagpakuha ka ng picture kasama siya para may remembrance ka. Nagpaalam na ito't lumapit na sa sariling table. Meron na akong buhay na remembrance mula sa kanya. Mapait ni Maria na sagot sa isip. So how was the interview? Tanong kaagad ni Clarice na makaupo si Marian sa silyang katapat ng mesa nito. Inabot niya rito ang folder na naglalaman ng final draft ng interview. Tumango-tango ito habang binabasa yon. Tingin ni Marian ay may peso sign sa mga mata ni Clarice sa mga oras na yon. Check na magiging mabili ang susunod na issue ng magazine nila. Very good! Nakangiting sabi nito. Yun ang unang pagkakataon na nagpahayag ito ng approval sa naging trabaho niya. Kailan ang schedule ng photo session ni Mr. Dantes? What? Bumakas ang galit sa mukha ni Marian. Bakit nga ba nawala sa isip kong tungkol sa photo session? No, umiling si Clarice. Don't tell me you forget about it. Sa isang iglap ay nagbagong tono nito. Hindi na niya kailangan sumagot. Guilt was written on her face. I knew it! Mataas ng boses nito. Ano ka ba naman Marian? You're so unreliable! Mabilis siyang nag-isip, kakulangan sa parte niya yon, kaya dapat siya magpasensya. I'll see what I can do. Hindi naman kasi niya sigurado kung papayag pa si Nathaniel na makipag-usap sa kanya, but nevertheless she'll try. Oh no Marian, don't just try. Do it. Dominanting utos nito. Kung kailangan gamitin mong ganda mo, for God's sake, do it. It was not every day that she heard that insult. Pero ang marinig yun mula sa magkaibang tao sa pagitan ng isang araw ay nagpasagat sa pasensya niya. Nathaniel and Clarice can both go to hell for all she cares. I don't think that's my problem anymore. Inabot niya ritong envelope. What is this? What are you talking about? Galit na tanong nito. Binuksan ng sobre at binasa ang laman nun. Halos magdikit ang mga kilay nito. Anong ibig sabihin nito? Nag-aapoy ang mga matang tanong nito. It's written there. Pagkikibit balikat niya. That is my resignation letter. Oh no Marian, kailangan tapusin mo munang pinagagawa ko sa'yo. Tumayo na siya. That is an irrevocable resignation.
And it's effective as soon as you read it. And what about this project? Nagkibit-balikat siya. Natapos ko ng obligasyon ko. I interviewed Nathaniel. From now on, it's your call, Clarice. Gumuhit ang isang nakakalokang ngiti sa mga labi nito. So now it's only Nathaniel. First name basis na palang tawagan niyo ngayon? Hinagot siya nito ng isang malisyosong tingin. I wonder how intimate you got with him. Do we have to expect another baby out of wedlock? Poor Nathan, another sibling, and yet, hindi pa niya kilala kung sinong daddy niya. Clarice was in her usual bitchy way. Sasagot na sana si Marian pero naunahan siya magsalita ng boses mula sa pintuan. Don't worry, Miss Villarama. Nagtitiyak ko sa iyong bago matapos ang araw na to'y makikilala na ako ng aking anak. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.